Ngayon nga ay samahan niyo ako sa isang empty house tour. Though hindi pa siya talaga 100% complete, may mga kailangan pa siyang polishing and may mga kailangan pang gawin. Pero dahil excited na ako ipakita sa inyo at habang malinis pa siya, so tara samahan niyo ako. Kung napapansin niyo pala sa harap, hindi pa tapos yung pintura niya. So nahahati pa siya. Merong part na brown at may part na parang gray. Tatapusin niya, syempre gagawin siyang brownish yung kulay. Hindi ko alam exactly yung tawag dun sa kulay na yan, basta or bronze ata yun. But anyway, ayan, tara pumasok tayo sa aming tahanan. Ito pala ay pinagawa ko para sa aking family, para sa parents ko kasi dati pa man pangarap ko na mabuktayan sila ng magandang bahay and finally, eto na, nagkakaroon na ng katuparan ang aking mga pangarap para sa kanila. Pagpasok nyo nga, bubungad sa inyo ang living room dito sa area na 'to. Tapos kung napapansin niyo marami siyang bintana kasi gusto talaga ng family ko na maraming bintana para mahangin at maaliwala sa mata. Siyempre 'di ba 'pag mas maraming bintana, mas maraming papasok na liwanag at baka mas makatipid pa sa kuryente kasi hindi mo na kailangan masyadong magbukas pa ng ilaw dahil nga maliwanag naman na. And as you can see, meron diyang fluted panel at diyan planong ilagay yung ating TV. And then meron na ding cabinet para storage para taguan ng kung anumang mga abubot, mga kalat, even remote or anything na pwede niyong maitago and mailagay dito sa storage. 'Di ba ang cute niya? So parang team puti and team kahoy tayo para maaliwalas lang, maganda sa mata, malamig sa paningin, ganyan. Tapos syempre kapag naman dumiretso ka, mamaya na tayo sa hagdan. Pag dumiretso ka, sa gilid ng hagdan ay makikita mo ay may mga steps pa, mga 4 steps or 3 steps pala. 3, 1, 2, 3, nagbilang pa eh, no? Tapos pagpasok mo niyan, ayan ay yung maliit naming banyo. So, yan yung nag-iisang banyo sa first floor. Actually, may story yan kung bakit mababa yung ceiling at saka flooring. Kasi, anong time na ginagawa yan, nagkaroon ng malakas at matinding pag-ulan at walang tigil na pag-ulan ng mga ilang araw. So, nakita na bumabaha. So, though hindi naman talaga usually bumabaha sa lugar na to, pero para safe na lang, tinaas na lang yung flooring. Kaya ayan, medyo nagkakaabot na yung flooring and ceiling. Tapos ito pala, meron din tayong bidet. Siyempre, importante yan. Alam mo, ito talaga yung gusto ko sa banyo, yung merong bidet. Kaya naman, talaga natutuwa ako na nakakaroon kami ng banyo na may bidet. So, medyo may kababaan nga, di ba, yung ceiling. Kaya hindi dito pwedeng mag-CR ang talagang matangkad na tao. Kasi nga, syempre, maaabot sila, mauuntog yung kanilang ulo. Mga pang sa amin lang talaga. Kasi nga, yung pamilya ko, hindi naman problema yung ceiling na mababa dahil nga maliliit naman kami. Kaya swak na swak lang siya sa mga height namin. Pero kung matangkad ang mag-CCR, sa second floor na lang mag-CR. Wow, social, di ba? First time na magkaroon ng bahay na, sa bagay, hindi man, wala naman talaga kami dating sariling bahay. Anyway, eto na nga, ito lang din yung kasya na shower sa kanya. Hindi pwede sa kanya yung usual na shower. Handheld shower lang ang pupwede sa kanya dahil nga may kababaan ng ceiling. Tapos kung napansin nyo, meron na din siyang parang uka. Ayan yung uso, di ba yung ngayon? Yung wala na masyadong cabinet sa loob, pero may uka, may lagayan ng shampoo, conditioner. Sobrang nakukitan talaga ako dito sa maliit naming CR. Bagay na bagay siya sa aming cute na family. At sa gilid pala niya, which is sa ilalim ng hagdan, ay merong isang taguan. Pwede nyo itago ang inyong mga kalat kung ayaw nyo makita ng mga bisita, ang inyong kadugyutan. Medyo malalim siya. Hindi ko alam kung pansin nyo, pero malalim yung ano na yan, taguan na yan. So, kasyang-kasya kahit yung mga pinaglumaan ng mga gamit, ng mga sapatos, whatever. Meron din pala tayong sliding door. Paglabas mo dyan, ayan na yung gilid ng bahay. Tapos, garahe. Yung sliding door pala na to at yung mga windows natin ay reflective yung ginamit. So, meaning, hindi tayo makikita from outside, pero makikita natin yung nasa labas from inside. Tapos, ayan, hindi pa na alam ko anong gagawin sa space na yan kasi hindi naman dyan yung labahan. Sa side naman na to, iyan yung garahe. Isa lang ang kasya na kasasakyan dito, pero yung isa na yon ay may space pa naman, pero hindi kasya yung dalawang sasakyan. Tapos dito namang banda yung dirty kitchen namin na hindi pa tapos, pero konti na lang ang gagawin para tuluyan na siyang matapos. Pasok nyo nga sa loob ay makikita natin yung mga pinagbasyohan pa ng mga pintura sa ilalim ng sink.
Pero itatapon niya siyempre definitely lilinisin niyan, hindi pa lang talaga tapos. Tapos yung mga cabinet na yan lalagyan pa yan ng pintuan para siyempre hindi natin nakikita yung loob na kung anong ilalagay natin. Kasi mas malinis tingnan 'di ba kapagka tago yung mga condiments, yung mga gamit, yung mga kung ano man ang ilalagay niyo diyan sa dirty kitchen. Ang lakas talaga makaaliwalas tingnan kapagka puti yung nakikita niyo sa paligid. Tapos yung backsplash pala na yan, similar lang yan sa backsplash na ginamit sa main kitchen na ipapakita ko din sa inyo later. Dati din pala may dirty kitchen kami, as in literal na dirty yung kitchen. Puro dumi lang ang makikita nyo kasi. Yung tipong kahit linisin nyo, Feeling ko madumi talaga pa mas din magagamit tingnan namin yung dirty kitchen. Lalo na kapag ayaw namin madumihan yung kitchen, 'di ba? Para mas mukhang malinis siya. Para kunyari pag may darating na bisita, kunyari malinis kayong tao, pero in reality magaling lang kayo magtago ng inyong mga kalat. Pag palalabas nyo sa dirty kitchen, ito pala yung gagawin naming laundry area. Actually, dapat yung washing namin ay sa dirty kitchen nakalagay. Kaya nga may nakaabang na din na parang faucet. Basta dun i-connect sana yung washing. Pero, pag ganun ang ginawa namin, hindi nakakasya yung dati naming kalan. Kasi plano namin dalhin yung kalan namin na nakila ate. Kasi yung current na tinitirahan namin, by the way, is bahay nila ate na pinapatira lang kami. So, ano doon nga yung aming kalan na balak namin dalhin. 'Di ba kasi okay din magluto sa dirty kitchen lalo na kung masyadong mabaho yung mga isda, 'di ba? May mga amoy na ayaw mo nang kumalat sa loob ng bahay. So kung gano'n yung mga scenario, then pwede nating ilutuin na lang sa dirty kitchen para hindi na masyadong masangsang yung amoy sa kabahayan. Gusto ko din yung tiles niya kasi matte yung datingan. So hindi siya madulas. Kaya okay na okay kahit mabasa yung sahig, hindi ka madudula. Safe na safe ka. So next time ulit yung iba pang area sa ating bahay. See you!